Good morning guys. So good morning, good afternoon, and good evening. Kung anong oras man nyo to pinapanood, welcome po sa Rabbit Frost Airsoft. So, meron ulit tayong unit for shipping. Shoutout tayo kay bossing Michael Angelo Tomas ng Solano, Nueva Vizcaya. Okay? So bossing, pagka nawala tong video ko na to, i-re-upload ko na lang ililink ko na lang sa Facebook ko ililink ko na lang yung YouTube video nito sa Facebook ko kasi maraming kong mga video na tinatanggal ngayon ng Facebook kasi nga I'm selling ano nga ba to? Yung selling weapons daw, selling replica, yan. Kasi bawal daw yon. Ayan, na-restrict ako, maraming binubura. Kaya dun sa mga lumang upload ko, maraming nang kulang. So, balik tayo dito kay Bossing. So, ang kinuha sa atin ni Bossing is double bell 1911. Okay? So, pag double bell, automatic, naka-hard case siya, hindi siya naka-box. Okay? So, ito yung unit na nakuha sa atin ni Bossing. Tanggalin natin ito. May pangalan niya pa to. Nung nakaraan pa kasi kami mag-usap. Excuse me. So, out of the box, meron siyang extra nozzle. Okay? Napansin ko sa double bell pag lagi mo siyang ginagamit. Lalo na pag binabalahan nyo siya ng steel BBs. Nasisira agad yung ganito niya. So, huwag nyo na lang kasing balahan ng steel BBs kasi hindi naman sila ginawa para doon. Gumagana sila, oo. Pero hindi naman kasi sila dinesign para magkarga ng steel BBs. Nasisira yung ganito nila. Yung loading nozzle. Kasi parang dalawa na sa naging client ko. Pagputok nila, sumusambulat yung gas. Sabi ko, palagay ko, loading nozzle yan. Try mong baklasin. So, binigyan ko siya ng link paano magbaklas. Ayun, gumana naman. Tsaka alagaan po natin sila sa silicone oil o kaya sa petroleum jelly, sa mga lubricant. Kasi pagka hindi basa yung mga hindi lubricated, malulutong sila, plastic lang yan. Kakaskasa, lumulutong sila kaya nasisira agad yung mabilis yung wear and tear pagka wala tayong hindi natin proper lubricate yung may mga friction yung mga moving parts ng airsoft. Okay, so itong nakuha ni Bossing, meron siyang out of the box, meron siyang extra loading nozzle. Ito pantanggal to ng pagka magtatanggal ka ng barrel dun sa slide, ito ginagamit. Tapos ito naman may kasama rin siyang cleaning rod, no? Panlinis ng barrel. So ito yung unit. Nakaganto talaga yung double bell. Ayan, ayan yung unit ni Bossing ngayon, no? Ang kintab na naman. Oh shit. Ayan, no? So ano siya, fingerprint magnet. Ayan. So, ito yung unit ni Bossing. May mga complete Colt markings. Ayan. So, metal yung unit. Full metal yung unit. Metal yung slide. Metal yung lower frame. Naka-chrome siya. Ayan. Tapos, naka-fixed na iron sight dito. Sa front and rear. Ayan. So, ito lang ang polymer sa kanya. Metal din yung hammer. Okay. Saka isa lang yung niya, hindi siya ambidextrous. Isa lang yung manual safety niya or thumb safety. Thumb safety yung tawag ng iba. So gumagana lang 'yan pag nakakasa. Pagka nakaangat na ganyan, hindi mo siya makakalabit. Okay, kailangan nyo pa siyang ibaba. Tapos ito naman, beaver safe grip safety tawag ng iba, beaver tail safety. Kailangan mo siyang ma-press pag gi-grip mo bago mo siya makalabit. Kahit na nakababa na to,
kailangan, ito, mai-grip mo ng maayos. Saka mo pa lang siya makakalabit. Ayun. So, working siya parehas. Ayan, may mga markings, serial number. Ito yung model niya. Model code. Tapos, yun, pati ito, metal yan. Ang kintab. So, test natin yung unit ni Bossing. Teka lang. Pag double bell kasi, tamad magano eh. Kasa natin, pag nakasan nyo na, tamad mag-lubricate eh. Try nating lubricate. Pagka 1911, like this one, 2011, staccato, high kappa, pare-pareha sila ng, ba't ba may langaw, anak ka nang, dito ka pa, sumasali ka ba, shoutout ka ba, punyeta ka. So, pagka 2011, 1911, yan, mga staccato, mga mga gantong itsura ng model, is isa lang ang proseso nila paano tanggalin. So, itong slide lock, itatapat mo siya dito sa slide notch. Hindi dito ito kasi ang kumakalso pagka nawawala ng bala. So, dun mo siya itatapat sa mas maliit. Dun. Ayun. So, tapat natin. Pagka nakatapat na siya, tutulak mo siya dito. Yun. Pag umangat na, tatanggal mo na to. Umangat na, ayaw pa matanggal, napapahiya na sa tropa. Oh yeah. Yun. So, pagka tanggal mo na siya, makakalas mo na siya ng buo. Oh, sabi na eh. Yung double bell, tamad. Yung ENC minsan meron silang konting grease eh. May konti silang parang airsoft na grasa. Itong tamad maglagay. Hindi pag ipinutok mo yan, kung hindi ko siya nilubricate, di kaskasan agad sila. Ayan, lalagyan mo siya dyan. Kung wala kang silicone oil, pwede kang bumili. Kung ayaw mo naman bumili, pwede ka rin naman maglagay ng petroleum jelly. Although, maano lang yun. Ito kasi pagka napupunta sa kamay mo, hindi naman kasi maiwasang tumulo yan pag nailagay mo na. May mga mapupunta sa slide, pupunasan mo ng kamay mo. Maano yun yung petroleum jelly para malagkit sa kamay. Ito kasi hindi. Okay lang siyang punasan ng kamay. So, ayan. Ganun lang ang pagbabalik. Itong rails na to, papasok mo siya din sa dalawang ipin na yan. Yan. Tapos, pagka nakapasok na siya, ayan, tatapat mo lang yung ito ulit. Sulitin na natin. Okay. So, pagka pantay na sila, yan. Tutok lang ulit natin yung Tutok lang ulit natin yung slide notch dun sa slide lock. Pagka lang siya, pupush mo lang. Saka natin ikalat. Ayun smooth. Ayun. Okay. So, lagyan natin ng bibis yung ni Bossing. So, Bossing, hahatakan mo lang to. Gagamit ka ng kuko. Hatak. Oh yeah, antigas. Huwag niyong bibitawan to. Pag binitawan, mababasag to. Pag nabasag, mahal ang 250. Tapos nakita nyo dito, merong masikip na siwang. Pag biglang laking ganon, doon nyo ihuhulog yung bibis. Pwede nyo gamitan ng kamay. Hulog isa-isa. Pwede rin kayong bumili sa akin ng ganito. 150 ang isa. So, tututok nyo lang dyan. Kada pindot nyo, 4 ang lalabas. So, I'm using 0.20 grams na Lancer Tactical na bibis. Ito kasi pang chrono. Chrono only, ayan, nakasulat. Kasi nga, ginagamit lang yung 0.20 sa chrono. Pero ang marireceive nyo, edi yung standard size.
na 0.23. 0.23 at 0.21 ang kadalasang ginagamit sa mga pistol. Yan. So dahan-dahan lang natin ulit ibabalik. Huwag natin bibitawan pag konti lang ang laman. Tapos ugaliin nating laging pa-zigzag yung lagay ng ano. Mas marami kang malalagay at saka mas maganda ang labas ng bala kasi hindi na siya nagugulo. Hindi na siya nagmi-misfeed papunta sa ano, half-up chamber. Magandang pasok ng ano, ng bibis sa half-up chamber pagka hindi magulo ang paglalagay. Ganito naman maglagay ng gas. So, eto, syempre wala siyang ayan, wala siyang gas pag napipindot to. Ito. Ayan, pag lumulubog yan, wala siyang gas. So, lagyan muna natin ulit dito ng silicone oil. Kasi mayroong mga o-ring yan para malubricate. Tsaka dito. Para pagkalagay mo ng gas, papasok sa loob yung silicone oil. Kasama niya. Although may silicone oil naman yung mga green gas, mas maganda, mas marami kang maipasok na silicone oil para hindi mag-freeze at hindi lumutong yung mga o-ring natin. So, ganito ang hawak pagka maglalagay ng gas. Upside down, nasa baba ang gas, nasa baba ang magazine, nasa taas ang gas. So, pagka ipapasok mo lang tong nozzle dito sa sa inlet valve, ayan, tsaka mo siya igaganon pababa. Okay. Walang tagas. So, malakas ang insert ng magazine bossing. Sandali, adjust natin ulit. Okay. So, pag nabura to bossing, nasa YouTube ko, lilink ko na lang ulit. Lalagay ko ulit yung link sa Facebook ko. Kasi ang dami nang binubura, parang 6 na tayong nabura dun sa mga dati kong transaction. So, malakas ang insert ng magazine. Tapos kasa bitaw. So, test fire natin para makita nyo yung yung itsura niya habang hindi ko siya na krono. Bawas na ang krono nito. Naiputok ko kasi agad. Krono natin. 346. So, nakadalawang putok ako. Siguro mga nasa 360, 350, ganyan. Naiputok ko kasi agad. Excited eh. So, busin natin yung bibis mo. Laman ng magazine. Okay. So, pag nag-open chamber, nag-lock na yung slide. So, release agad ang magazine. Pag nauubos ang release agad ang magazine. Tapos, pwede nating ibaba itong pag ganito, pwede nating suportahan. Kasi pag lagi nyo itong binababa, napupudpud po ito. Itong slide. So, katagalan, hindi na siya maglalak pag napudpud na siya. Kaya mas maganda, ikasa natin, kusa siyang bababa. Ayun kusa siyang bumaba. Diba nakaganyan siya kanina? Pag kinasa nyo, kusa siyang bababa. Saka nyo lang bitawan. Para hindi na siya mapudpud. Okay? Tapos i-rest natin yung hammer by pressing the trigger. Okay? Para pagka pinasok nyo ulit yung magazine, hindi na siya nakakasa. Hindi nyo aksidenteng makalabit. Okay? Salamat, bossing, dyan sa Nueva Vizcaya. Thank you.